Sa loob ng 16 na taon, racket at tila naging panata na niya ang gumanap bilang Santa Claus. Aminado si Robert, ang laki raw ng kanyang tiyan na nasa 42 inches na, resulta na rin ng kanyang napiling lifestyle. Una, nag-qualify ako parang Santa kasi malaki talaga ako noon. Mataba ako. Yun yung mga time na hirap akong gumalaw. Mabagal akong kumilos, madaling hingalin. Well, noong una hindi ko masyadong pinapansin until one day, biglang nahilong-hilo ako. Then, diretso na ako ng Makati Med. Yun, nadiscover na sobrang taas pala ng blood pressure ko. Base sa pag-aaral, may 2 uri ng taba na karaniwang makikita sa gitnang bahagi ng ating katawan. Ang subcutaneous fat o tabang direktang nasa ilalim ng balat. At ang visceral fat na siya namang naiipon sa ating internal organs. Paalala po ng eksperto, pwede maging problema at peligroso sa kalusugan ng visceral fats. Indikasyon yon ng unused energy no? So kasi kung sobra-sobra, wala tayong paggagamitan, ang gagawin ng katawan natin, yung enerhiya na yon, i-convert into something else. No? So one way for it to be stored sa katawan natin is it can be stored in the form of fat. No? Ang problema, yung visceral fat or visceral adiposity, hindi lang ito matatawag nating taba lang. No? Ito yung tinatawag nating high risk na taba. Meron itong idudulot na pagbabago, particular na metabolikong pagbabago sa katawan natin. Makaka-apekto to sa kapasidad ng katawan natin in handling yung glucose or asukal. Para malaman kung lagpas na sa sobrang katabaan, may sukat sa tiyan na pwedeng magsilbing pamantayan. Dapat hindi hihigit sa 31 inches na sukat sa bewang para sa mga babae. At hindi rin dapat lalagpas naman sa 35 inches ang para sa lalaki. Kung hindi kasi maagapan, ang taba sa ating tiyan at ang sobrang fat sa katawan, maaring maging dahilan ng mga sakit kabilang na ang diabetes, high blood cholesterol, high blood pressure, at ang heart disease. Dagdag pa ni Doc Oye, kahit para wala pang nararamdaman na kakaiba, basta nasa 31 inches para sa mga babae o 35 inches naman sa mga lalaki at higit pa ang waistline, magpakonsulta na sa doktor dahil malaki ang tsansa na may sakit na ang isang tao. Para mapababa ang peligrosong taba sa tiyan, umiwas sa mga inuming matataas sa asukal tulad ng fruit juices at soft drinks. Bawasan din ang matataas na processed carbohydrates. Sa halip, dagdagan ang mga pagkaing mayaman sa protein kagaya ng isda, karne, mani, whole grains, at itlog. Malaking tulong rin ang pagkain ng mga prutas at gulay. Higit sa lahat, sabayan ito ng ehersisyo gaya ng simpleng paglalakad o pagtakbo. Si Robert, target niyang paliitin ang kanyang baywang. At dahil tumaas na raw ang kanyang presyon noon, pinipilit niyang mas ingatan ang kanyang kalusugan.